Hi, good morning, ka-coffee. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Mainit-init na balita, no? Nire-reject po, dinideny po ng ICC prosecutors itong petition for interim release ni Digong. Kala nyo ha? Kasi dumidiskarte sila eh. Kala nila, malulusutan nila eh. Sige, request natin sa ICC na palabasin natin si Tatay Digong. Di ba? Dali natin yan sa Belgium, dali natin sa Germany, dali natin sa Australia. Yan yung mga pinagpipilian nilang bansa. Basta importante, mailabas nila si Digong dyan sa International Criminal Court. Pero, hindi pwede yan ha. Itong ICC prosecutors, tinututulan, dinay nila yan. Hindi pwede na pakawalan nyo si Digong. Kapag pinakawalan ng International Criminal Court o kaya i-grinant itong pre-trial chamber, itong interim release ni Digong, ito ang mangyayari. Very strong yung statement na yan ng ICC prosecutors ha. Ito yung mangyayari once na i-grant nyo yung interim release na yan. Isa-isa nila, 1, 2, 3, 4. Dapat hindi mag-grant yan. Dapat hindi palayain si Digong or else ito ang mangyayari. Karma is real. Di ba? Kung mabait-bait ka, syempre walang tututol sa'yo. Yan, mismo ICC prosecutors tumututol sa ginawa ninyo. Headline, nasa inquirer.net. Kung hindi nyo pa nababasa. ICC prosecutors deny Duterte release deal. Anumang deal nyo yan, anumang commitment nyo yan, anumang promise ng kampo ni Digong, basta pakawalan lang si Digong, hindi pwede yan. Sabi ng ICC prosecutors. Sige, basahin natin itong balita na to, then let's give a reaction, no? ICC prosecutors deny Duterte release deal. Prosecutors of the International Criminal Court or ICC denied agreeing to the interim release of former President Rodrigo Duterte to an unspecified country. Sige, hindi pa nila pinapangalanan, di ba, kung saang bansa if ever dadalhin si Digong once na mag-grant yung release na yan. Pero maraming assumptions, no? Lumulutang-lutang na yun yung assumptions na po, baka sa Australia daw kinoconsider, or baka Belgium, or baka Germany. So sa madaling sabi, ayaw na ayaw nitong ICC prosecutors na makalabas siya sa Digong. Kasi ang ICC prosecutors, coffee, for context, no, sila yung tumutulong dito sa mga biktima ng tukhang ni Digong. Sila ang nagtatanggol, sila ang nagnanais na talagang magkaroon na ng desisyon at tuluyan ng mabilanggo itong si Digong. Sila talaga yung tumutulong dyan sa mga suspects. Kaya kung lulusutan nila yan, idadaan sa technicalities ng kampo ni Digong, hindi papayag itong ICC prosecutors. Kasi medyo malayo-layo na yung biyahe na yan, ka-coffee. Diba? 2017 pa yung kaso na yan. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 years na yan. Nung panahon ni Digong, definitely hindi yan umusad to the point na kinakailangan na mag-withdraw ng Pilipinas sa ICC, no? So ngayon pa ba? Ngayon pa ba bibigay itong ICC prosecutors? Andiyan na sila, napakulong na nila si Digong, nagawa nila makapag-issue ng warrant of arrest para makulong si Digong, ngayon pa ba sila susuko? Aba, hindi pwede yan. Kaya mabilis talagang tumutol itong ICC prosecutors. In a filing made public Tuesday, the prosecution argued that the defense proposed location possesses insurmountable logistical challenges and raises significant security concerns for witnesses and the integrity of court proceedings. Wow, bigat yan ha, very strong yan. Kung papakawalan nyo si Digong, baka mag-intervene yan. Kung ano-ano gawin yan, di ba, pakialaman itong court proceedings o manipula itong mga witnesses. Gumawa ng paraan para kausapin itong mga witnesses na bawiin ninyo yung testimonya ninyo. Ibahin ninyo yung testimonya ninyo. No, insurmountable logistical challenges. Sinong gagastos? Saan yan ililipat? Ano na naman pagbabantay ang gagawin natin dyan kung saang bansa na yan? Kung sa malaking bansa yan, mabilis makapagtatago yan si Digong. O baka hindi na makadalo ng hearing yan. Diba? Well connected yan si Digong. Baka gamitin ang connection para magtago sa batas, magtago sa ICC. Diba? That's the number one. Insurmountable logistical challenges and raises significant security concerns. Dating presidente yan. Well connected yan. Funded ng China yan. Magkano bang kailangan nyo? Billions of pesos para makapagtago si Digong? Chiching-chiching. Mabilis lang yan. For witnesses, security concerns for witnesses, correct? Itakutin yung mga witnesses. O kung hindi nyo babawiin yung inyong testimonya, ganito gagawin ko sa inyo, ganito gagawin ko sa pamilya ninyo, wala ka na magagawa. Ordinaryong tao ka lang eh. Asawa ka lang ng pedicab driver. Asawa ka lang ng sari-sari store owner. Ano magagawa mo?
kalaban mo si Digong. 'Di ba? Kaya malaking dagok yan kung pakakawalan itong si Digong Talagang ibabash ng todo itong ICC kasi hawak nyo na yan Mahirap mahuli ulit yan. Malaking isda na hawak nyo, pakakawalan nyo pa. Ano yun, huhulihin nyo ulit? Kasi ang argumento ng kampo ni Digong, nako, hindi naman yan threat Hindi naman na ulit gagawin ni Digong yung mga krimen na yan. At dadalo pa rin naman siya sa mga court proceedings, etc. Sabi niya, ibabaliwala lang nila yan, yung commitment na yan. Pakakawalan mo ba yan? Duterte's counsel, Nicholas Kaufman, said in their request that a country has already agreed to receive Duterte. Di pa natin pinag-uusapan kung anong bansa yan. Pero sinasabi ni Kaufman, meron na. May bansang pumayag na. Isa yan dun sa 17 na bansa na pinuntahan ni Pulong Duterte. In-arrange nila yan. Yung iba dyan, decoy lang. Out of the 17 countries na pinuntahan ni Pulong Duterte, yung iba dyan, decoy lang. Pero meron na pong pumayag. May nakausap na po ang kampo ni Digong na bansang tatanggap sa kanya. Pero may banta rin doon sa bansa na yun. Di ba? Ang sinasabi ng bansang bayan, yari ka kapag ikaw ang bansa tumanggap kay Digong, yayariin ka ng international community. Magiging kanlungan ka ng may mga criminal cases. Hindi basta-basta crimes against humanity. Tapos tatanggapin mo. Kaufman said the ICC prosecution did not oppose the interim release. Wow! Bento. Ano to balita na to? Talaga tong si Kaufman Tama yung sinasabi ng kampo ni Digong Talagang nagtatrabaho ng todo itong si Kaufman to the point na kailangan mo nang magsinungaling Kasi 150 million a month ka 150 million pesos a month ang kinikita mo sa kaso ni Digong. Siyempre, lahat-lahat gagawin mo na. Kaufman said the ICC prosecution did not oppose the interim release request. Hindi daw po tinutulan ng ICC prosecution itong request nila na palayain si Digong. Kwento mo sa pagong. In its recent opposition, the prosecution said no agreement whatsoever was reached with the defense on conditions of the interim release to any country other than quote-unquote redacted. Wala naman palang condition na napagkasunduan. Ano itong sinasabi ni Kaufman na hindi nag-o-oppose itong ICC prosecution para hindi kayo maligaw. Wala sila sinasabi na hindi namin ino-oppose yan, na wala silang sinasabi na sige pumapayag na kami na mag-request kayo ng interim release. Definitely tutol ang ICC dyan. Ito na nga yung balita na yan. The prosecution cannot agree not to oppose a specific submission before the submission has been filed by the defense and reviewed by the prosecution. Gawa-gawa lang ni Kaufman yan na wala nag-oppose. The prosecution called as inappropriate the host country that agreed to receive Duterte. Hindi na lang Sambayan nagsasalita dyan. ICC prosecution na. Inappropriate yan para sa isang bansa na tatanggap kay Digong. Hindi tama, hindi akma para sa isang bansa na tanggapin si Digong. First, the prosecution stated that the country proposed by the Duterte camp does not share the same extensive history of cooperation with the court as the previously discussed alternative, raising doubts about the strict enforcement of release condition. Correct. Papaano kung yung bansa na yan hindi mag-cooperate sa ICC? Papaano kung may schedule na ng hearing kay Digong, hindi na magpakita si Digong? At itong bansa na yan, hindi tumulong. Yung kanilang pulis, hindi tumulong para pa-attenden si Digong dito sa hearing ng ICC. Kasi tama yung pinuputo ng prosecution dito. Duterte camp does not share the same extensive history of cooperation with the court. I-impluwensyahan pa ni Digong yan at hindi knowing Digong, wala nang pakialam yan, matanda na yan, diba? Bakit pa siya susuko? Kumbaga, kung may natitira pa siyang 6 na buwan, susulitin niya na yan nang malaya siya, nang hindi siya nakabilanggo. So kung bibigyan niyo ng chance na palayain yan, hayahay na ang buhay niyan, hindi na babalik sa ICC yan. Kaya ibabash talaga ng todo itong ICC. Bakit nagpakawala pa kayo ng malaking isda? Second, they stated that the filing highlights several practical difficulties in implementing essential conditions such as regular reporting and attending trials. The prosecution argued that the immense distance to the venue of the trial would render it impossible to manage Mr. Duterte's mandated appearance. Correct!
Tumpak na tumpak. Ano bang dahilan ng kampo ni Digong? Matanda na. Sige. Hirap na siyang lumakad. Hirap na siyang magsalita. So, halimbawa, dalhin mo sa Australia yan. Nasa Australia siya, di ba? Mahiring kinabukasan sa International Criminal Court. Ano i-justify ng kampo ni Digong? Hindi makakabiyahe si Digong dahil matanda na. O, sira na. Na-violate na itong mandated appearances. Mandato yan ha, kinakailangan mong pumunta. Pero i-justify nila, hindi makakapunta si Digong because of his health condition. O, ito yung justification. May medical certificate. May letter coming from his doctor na bawal nga siya magbiyahe. Malinaw na malinaw yung pinupunto dito ng prosecution. Mas makakagawa sila ng dahilan para hindi umattend si Digong sa mga hearing. E di dapat ngayon, hayaan na natin na nandiyan siya sa loob ng ICC. Maganda naman kondisyon niya dyan. Nadadalaw naman siya dyan para pag nagkaroon ng hearing, mabilis siyang makakadalo. Kasi kung nagtatago yan, o sige, i-allow mo yan, magtago dyan sa Australia. Pag may mga hearing na, magdadahilan na lang yan. Magpapalusot na lang yan, na mahina na yung katawan, di na makakabiyahe. Diba? Valid yung point ng prosecution dito. With the confirmation of the charges, hearing scheduled for September 23. Malapit na po ha, ngayon ay June, July, August, September. 3 months to go, ka-coffee. The prosecution states that the time and complexity involved in securing his attendance from such a distant location would likely outlast the period of interim release. Yun yung pinupunto natin kanina, no? Beyond logistics, the prosecution also raised concerns about the unnamed country's capacity to uphold certain security-related conditions for Duterte's stay. Isa pa yan, no? Concern pa to kay Digong, di ba? Anong kakayahan ng bansa na yan na protektahan din si Digong? Mamaya palabasin nila, o sige, halimbawa nandiyan sa bansa na yan, biglang dukutin si Digong. Pero kapakanan lang pala ng kampo ni Digong, palalabasin lang nila na dinukot si Digong. O hindi wala nang pananagutan yung bansa na yan. Diba? Tama din yung pinupunto nila. Ano yung kakayahan ng bansa na yan? Bakit di nyo kasi dinisclose yung bansa na yan? Ano yung kakayahan yan? Para sa seguridad ni Digong. Diba? Ang daming question dito. The prosecution also added doubts about the defense's claim that Duterte would not abscond for fear of embarrassing his host country, which is highly unpersuasive. Correct. Influential pa rin yan si Digong. Maraming pera yan. Supported ng China yan. Magagawa niya ng kahit na anong gawin niya. Halimbawa, kung yung tumanggap sa kanyang bansa, baka mabuli niya pa yan. They pointed out Duterte's documented history of making disparaging and insulting remarks about heads of state and world leaders, suggesting this precedent undermines Duterte's claim of his deference to host nations. Ito nga yung sinasabi natin. Sige, ikaw isang bansa, diba? Tanggapin mo si Digong. Mamaya, traidorin ka rin ni Digong. Kasi nagawa niya nga pagsabihan ng Amerika. Ang Santo Papa, nagawa niya pagsabihan. Ang Diyos mismo, nagawa niyang murahin at kung ano-ano pa. Ikaw na isang bansa na tatanggap sa kanya, baka ibalik sa iyo, ganyan din. Diba? O buti, tinutulungan na kayo ng ICC prosecution. Ito na yung mga possibilities na pwedeng gawin ni Digong. In granting interim release, the ICC takes into account the political position, influence, contacts, financial resources, acts or assurances of cooperation, good behavior in detention, the family ties of the ones seeking it from the tribunal. Ang dami niya ni Digong Political position, mayor pa rin siya sa Davao. So yung sinasabi ninyo na baka ang claims nila hindi nagagawin ni Digong yan, mayor pa rin siya, may capacity pa rin siya dahil mayor pa rin siya diba? Remember, yung ibang kaso dyan sa ICC, nagawa noong mayor siya. So, ang commitment nitong defense, hindi nagagawin ulit ni Digong yan. Anong assurance yun na hindi nyo nagagawin? Mayor nga ulit siya. Makatulong sa kanila, bitawan niya pagka-mayor niya, di ba? Number 1, political position, influence. Dati siyang presidente. Ang dami niyang access, ang dami niyang kakilala. Naka-build ng relationship yan during his term. 6 years yan. Contacts. Sino yung mga kakilala niyan? Kaninong lalapit yan? Sinong tatawagan yan para magpatulong? Financial resources. Definitely, billionaire yan. Dating presidente yan Billions of pesos ang kinita niyan. Acts or assurances of cooperation. Mahirap. Maganda ba record niya? Good behavior. Good behavior ba? Pinakita ni Digong dyan. Anyway, ang daming problema kung bakit hindi dapat i-release yang si Digong. ICC accredited lawyer Joel Batuyan previously said that if the ICC granted Duterte's request,
it would cause great concern. Hoy, ibig sabihin, huwag nyo nang gawin yan. Magiging problema nyo pa yan pagpakawalan nyo. Among the families of EJK victims and other abuses committed during the former president's tukhang, he said that many witnesses could go into hiding or refuse to testify due to fear for their safety and that of their families. Tumpak. Matatakot yung mga yan kay Digong pag pinalabas ninyo yan. Maghihiganti yan eh. Knowing Sara Duterte. Anong ginagawa ni Sara Duterte? Gantihan kayo yan. No, ikaw, tulad na sinasabi natin, simpleng tao ka lang. Asawa ka lang ng senior citizen na sari-sari store owner. Asawa ka ng tricycle driver. Asawa ka ng pedicab driver. Anong capacity mo? Anong kalaban-laban mo sa pamilya Duterte? Takutin ka lang yan. Huwag ka na mag-testify ha. Bawiin mo yung testimonya mo. O ito, suhulan kita ganito, millions of pesos. Or kung ayaw mo naman, ayaw mo tumanggap ng suhol, go ka pa rin with your testimony, tumba ka namin. Saan ka? Ano pipiliin mo? Diba? Mas malaking problema yan. ICC Assistant to Counsel Lawyer Christine Conti echoed the same concerns, saying that Duterte and their friends have the influence and huge monetary capacity to intimidate victims and witnesses. Billionaire siyang mga yan. Hindi mauubos ang pera niyan. Kahit ilang milyon pa ang ibayad mo sa abogado, hindi mauubos yan. Kahit ilang bilyon pa ang kailanganin, hindi mauubos yan. O pansinin ninyo, sunod-sunod yung gastos ng pamilya Duterte. Mga abogado lang ni Sara eh. Ilan? 16 sa impeachment. Magkano bayad niyan? Acceptance fee pa lang yan. Diba? Billions of pesos. Mga biyahe nila. Mga gamit nila. Abogado ni Digong, isang buwan, 150 million pesos. Saan nila kukunin yan? Kung walang sumusuporta sa kanila or nakapag-ipon dahil sa Pogo. Naku po, pag ilabas mo yan, kawawa yung mga biktima dyan ng tukhang. Imbis na nandiyan na nga tayo, unti-unti na natin naaabot itong hustisya para sa mga biktima, posibleng mapakawalan lang once na palayain si Digong o i-grant itong interim release. Nako, wag naman po sana. O siya, sige, komento po ang inyong mga nais sabihin. Ka-coffee ha, yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-like or follow sa ating page, ang Ka-coffee. I-click nyo lang po, nandiyan dyan sa taas, follow or like. Yung mga nasa YouTube naman, baka hindi pa kayo nakasubscribe, make sure na nakasubscribe na po kayo. Dapat may D na yan sa dulo, past tense na subscribe. At nakikita nyo yung bell button na yan, yung dambana, i-click nyo po yan. Para every time na meron tayo bagong upload, bagong videos, ino-notify po kayo ni YouTube. I-click nyo po yung bell button. Yung nasa TikTok, baka di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na rin po kayo. Click nyo lang po dyan sa taas ang subscribe. O siya, sige, ako'y magpapaalam muna sa inyo Ka-coffee. Miyerkules ngayon, at kapag Miyerkules, salamat PBBM Podcast tayo. Alas 6 po ng hapon hanggang alas 7:30. Salamat PBBM Podcast. Tutok po kayo ha. Every Wednesday, 6 p.m. Salamat PBBM Podcast. Mamaya makakasama natin si Palirista TV. Kilala nyo yan, sikat yan sa Facebook, no? Palirista TV. And of course, isa ding sikat, no? Yayam Dizon ng Salamat PBBM Podcast. Mapapanood nyo sa aming page ang Salamat PBBM sa Facebook, no? Mapapanood nyo rin po yan sa YouTube dahil i-re-upload po natin yan sa ating channel. I'll see you in my next video. See you later, Ka-coffee. Alas 6 po ha. Salamat PBBM Podcast. Bye-bye.